Dito na tayo sa part 3 mga boss, na ang problema ni customer, may kalampag dito sa harapan ng sasakyan niya. Kung napanood niyo yung part 1 mga boss, nag-road test kami ni customer at idinaan namin ito sa Malubak. Na-diagnose ko yung dalawang shock absorber dito sa harapan, palitin na yun. Kaya pag dumaan sa lubak, makalampag dito sa harapan. At kung makikita niyo mga boss, dino-double check ko pa yan para sigurado ako sa hatol ko. Dahil nga sa, ang hatol kasi dito ng unang nag-check up, palit daw ito ng shock absorber, suspension bushing, rack and pinion, etc. Pero sa manual na pag-check up ko dito sa pangilalim ni customer, wala naman akong makitang sira. Maliban na lang talaga dito sa shock absorber. Ipakita ko sa inyo mga boss na mahina na talaga itong shock absorber ni customer. Lagyan ko ng tubo dito sa ilalim ng gulong, tsaka ako ngayon iaangat-angat yan. Diba ha? Lambot na yung shock mo. Diba? Opo, sa shock pala. Kita mo? Opo. Ramdam ko agad yan mga boss nung dumaan kami ni customer sa lubak. Bagbag, gumalin siya eh. Pag ganyang kalampag kasi mga boss, yung shock absorber niyan malambot na. I-check ko naman itong suspension bushing niya. At sa nakita ko nga mga boss, walang problema dito sa suspension bushing. Okay na okay yan. Abate. Wala oh, hindi. Wala oh. Wala, yung tigas-tigas ng bushing eh. Ito nga mga boss, tinawag ko si customer habang nag-check up ako dito sa sasakyan niya para makita niya na walang problema ito sa suspension bushing niya. Ito pa yung pangalawang bushing mga boss. Oh, ang tigas-tigas niyan. Oh. Ginagamitan ko nga ng tubo kasi pag sira yung bushing or biyak yan mga boss, pag sinikot ko yan, itong arm niya, yung lower arm, gagalaw yan kasi sira nga yung bushing eh. Nakita niyo naman yung unang pag-check up ko. Pinipihit ko yung gulong pakaliwa at saka pakanan para makita ko kung may kalog sa rack end tsaka tie rod. Pero dahil okay, naglagay naman ako ng tubo dito sa ilalim ng gulong tsaka ako inangat-angat para ma-check ko yung ball joint, bearing at suspension arm. Kaya lang okay naman, wala naman siyang kalog. Maliban na nga lang itong shock absorber niya, napansin ko malambot na yan. Lagyan ko ulit ng tubo dito sa ilalim ng gulong tapos iaangat ko yan mga boss. Tingnan nyo. Dalawa siya kang papalitan dito. Yan o, lambot na o. Nakita nyo naman, mahina na itong shock absorber. Kaya pag napadaan kami sa lubak, maririnig mo talaga yung kalampag niya eh, dumodoble, bag, gumaganon. At ang isa pang reklamo dito ni customer, yung manibela niya, pag niliko mo siya ng pakaliwa or pakanan, medyo matigas. Pero nung chinek up ko yung rack and pinion niya, okay naman. Kaya sabi ko sa kanya, pag napalitan na ng shock absorber yan, lalambot na yung manibela mo. Kasi nga, bagsak na itong shock absorber. Hindi lang napansin ni customer, medyo subsub na itong sasakyan niya. At dahil sa nakabili na si customer ng bagong shock absorber, sa pagtanggal niyan mga boss, merong bolt and nut dito sa shock absorber yan. Ayan mga boss, number 19 yung gagamitin mong socket wrench. At dahil sa kontrahan yan, dalawang tools yung gagamitin mo. At itong ABS wire, i-disconnect mo yan dito sa shock absorber. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 17 para matanggal mo itong nut dito sa stabilizer link. I-disconnect mo rin kasi yan dito sa shock absorber. Tapos isunod ko naman sa tanggalin yung number 12 na bolt dito sa brake hose niya. Ayan mga boss, natanggal ko na. Dito naman ako sa stabilizer link. I-disconnect ko yan dito sa shock absorber. Tapos dito naman ulit ako sa dalawang bolt ng shock absorber. Kung makikita nyo, papaluin ko itong dalawang bolt dito sa shock absorber para lumabas siya. Para pag tinanggal ko itong dalawang bolt dito sa shock absorber, meron akong mahahawakan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung dalawang bolt dito sa shock absorber. Tapos yung holder ng ABS wire niya, tanggalin mo yung number 10 na bolt doon para may disconnect mo itong ABS wire dito sa shock absorber. Dahil sa wala na akong kakalasin dyan, dito na ako sa ibabaw ng shock absorber. Meron kang tatanggalin na tatlong nut na number 12 dito sa shock mounting. Gamit muna ako ng box wrench dyan na number 12 para maluwagan ko yung nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naluwagan ko na. Tapos kinamay ko na yan para tuluyan ko nang matanggal itong nut. Tapos gamit na ako dyan ng impact wrench para mas mabilis kong matanggal itong dalawang nut dito sa shock mounting. Masip kasi yung pwesto ko mga boss, kaya box wrench na number 12 yung una kong ginamit sa pagtanggal ng nut. At dahil nga sa wala nang nakakonect dito sa shock absorber, pwede ko na ngayon i-pull out yan. Alam nyo mga boss, kung kayo ang magdi-DIY para magpalit ng shock absorber ng sasakyan nyo, madali lang naman. Basta bago mo luwagan yung nut dito sa shock mounting, importante na mapaiksi mo muna itong coil spring. Para mapaiksi mo yan, syempre gagamit ka ng coil spring compressor. Ayan mga boss yung nilalagay ko. Hanggat maaari, pag naglagay kayo ng coil spring compressor, dapat balanse. Magkatapat sila dito sa coil spring. Ganon din mga boss, pag hinihigpitan mo na itong bolt dito sa coil spring compressor mo, balanse rin dapat yung paghigpit na gagawin mo para yung tayo nitong coil spring hindi siya tabingi, nakadiretso pa rin. At
Pag hindi na lumalaban yung coil spring, gamit ka ng socket threads na number 17, tanggalin mo na itong nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, tanggal ko na. Tapos itong shock mounting, hugutin mo na yan. Tapos i-check mo itong shock mounting niya kung okay pa ba yung rubber niyan, wala ba siyang biyak, or matigas pa ba yung goma niyan. Pag good condition, pwede mo ibalik yan. At yan naman tinanggal ko, yan yung strut bearing. Hugutin ko na itong shock absorber mga boss para maipakita ko sa inyo na mahina na nga itong shock absorber ni customer. Itutulak ko yan. Ito kasi mga boss, sa unang gamit mo ng sasakyan at dumaan ka sa lubak, mahina lang yung maririnig mong kalampag. Pero pag tumagal na, ayan na. Pag nalubak ka, malakas na yung maririnig mong kalampag. Pero kung makikita nyo itong rod ng shock absorber niya mga boss, di ba? Tumutulak pa siya. Para malaman yung sirayan, ibomba-bomba nyo itong rod ng shock absorber mo. Ayan mga boss yung ginagawa ko. Tapos bigla mong isagad sa pagdiin yung rod, ang lambot niyan. Pag matagal na siya, oh, pag binigla mo, pag nalubak ka, di ba? Tumutunog. Eh, ano yan? Pero kita mo, bumubomba pa yan. Oo. Pero pag tutulak mo siyang gano'n, ang lambot oh. Lambot niya oh. Tutulak yan. Tapos pag nalubak ka ng malakas, wala na siyang pigil, kaya ang nangyayari, magkakarinig ka talaga ng kalampag. At ito na mga boss, yung bagong nabili ni customer na shock absorber. Kaya matigas talaga siya. Sige, pakatagal mo na. Pakatagal yung kalawit. Matigas. Yan. Okay. Di ba? Oh. Yan. Pag binigla mo itong tulak, wala yan oh. Wala oh. Wala oh. Oh, pigil siya eh. Di ba? Tama talaga yung diagnosis. Paano yung tumutunog kuya? Alam niyo mga boss, pag nagpapalit ako ng pyesa ng sasakyan, sinisigurado ko talaga na yun talaga yung pinanggagalingan ng ingay or ng sira. Para kahit sa ganoong paraan naman lang, natulungan ko kayo. Nakita niyo naman na mga boss na ipasok ko na itong shock absorber dito sa coil spring. Isunod ko naman sa ilagay itong strut bearing niya, pero punasan ko muna yan. Tapos papahiran ko ng grasa yan kabilaan bago ko ipatong dito sa strut mount niya. Alam niyo mga boss, pinsan may ginawa akong video. Yan lang strut bearing niya, nagpasakit ng ulo sa customer yan. Dahil nga sa pagliliko niya yung manibela, nakakarinig siya ng magaspang na tunog. Yun naman pala, may sibiksik na buhangin. Kaya ginagawa ko dyan mga boss, pinapahiran ko siya ng grasa. Balik na ako dito sa shock absorber. Dahil nga sa nailagay ko na yung shock mounting, pati yung nut niya, pwede ko nang tanggalin itong coil spring compressor. Tapos, higpitan ko ulit itong nut dito sa shock mounting. Mahalaga kasi mga boss na dino-double check nyo dapat yan, para sigurado kayo na maayos nga yung pagkakahigpit nyo ng nut. Tapos, pwede nyo na ngayon i-position itong shock absorber. Para hindi kayo mahirapan, pag na-position nyo na itong shock absorber, pakapitan mo muna ng isang nut dito sa shock mounting niya para mabitawan mo itong shock absorber. Pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect itong steering knuckle dito sa shock absorber. Pag okay na, isunod mo naman sa ilagay itong 2 bolt na number 19 dito sa shock absorber. Importante rin mga boss na ma-check nyo yung coil spring nito. Dapat maayos yung pagkakalapat niya dito sa shock absorber. Ayan mga boss, kasi may kanto yan eh. Hindi pwedeng hindi nakakanto itong coil spring kasi pwedeng makarinig ka ng ingay pag niliko mo yung manibela pag hindi siya nakatapat doon sa pinakakanto niya or sa stopper. Pero dahil sa okay naman, lagyan ko na lang nut itong 2 bolt ng shock absorber. Tapos gamit yung socket wrench na number 19, i-final ko na yung higpit dito sa bolt and nut ng shock absorber. Pali dalawa yung bolt and nut na yan mga boss, kaya dalawa rin yung bolt and nut na hihigpitan nyo. Pag okay na, mahigpit na yan, ilagay mo na itong stabilizer linkage dito sa shock absorber. Ayan mga boss, inilagay ko na. Tapos ipakapit ko na itong nut nya dito sa thread. At isunod ko naman dyan sa i-connect itong brake hose. Meron niyang bolt na number 12 mga boss. Ayan, kung makikita nyo, ipinakapit ko na rin yan sa thread nya. Tapos ito naman sa ABS wire holder nya, meron niyang bolt na number 10. At dahil sa nailagay ko na yung 2 bolt, unahin ko munang higpitan yung bolt dito sa brake hose. Tsaka ako ngayon isunod sa higpitan itong bolt ng ABS wire nya. Tapos gamit ako ng socket wrench sa number 17, higpitan ko naman na itong nut dito sa stub link nya. At ito naman plastic holder ng ABS wire nyo na nakalagay sa lumang shock absorber, tinanggal ko yan tsaka ako ngayon nilipat dito sa bagong shock absorber. Para itong ABS wire mo, hindi siya lumaylay. Tapos balik ulit ako dito sa ibabaw ng shock absorber ni customer. Ipakapit ko na itong 2 nut dito sa shock mounting. Actually mga boss, kaya 2 nut na lang yung nilagay ko dahil nga sa nauna ko lang inilagay yung isang nut.
At dahil sa mahigpit na yung tatlong nut dito sa shock mounting, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siya nga pala mga boss, both side dito sa harapan, pinalitan ko yan ng shock absorber. At dahil sa okay na ito mga boss, mag-road test na kami ni customer para siya na yung humatol. Ibaba ko na itong hood. Yun lang, mukhang may nakaharang pa ata. Pero nung chinik ko, wala naman. Kaya tinanong ko si customer. Ano ba sakit niya malakas? Kaya lang mga boss, ayaw talaga sa akin. Kaya si customer na yung pagsarahin ko nito. Uy, ang taas naman ng bagsak niya. Pataas masyado yung bagsak ni customer ng hood. Pwedeng masira yung grills niyan. Kaya sabi ko sa kanya, buksan niya ulit itong hood. Titignan ko itong mechanism niya. Pwede naman kasing pag ibinaba mo yung hood, idiin mo na lang yan. Mas madali pa. Pero i-check ko yung mechanism nito mga boss. Pwede kasi ginalaw nila yung mechanism. Kaya pag ibinaba mo itong hood, kailangan mataas yung pagkakabagsak niya para mag-lock itong hood ni customer. Pero dahil sa wala naman akong napansin na ginalaw itong mechanism niya, ibaba ko itong hood. Sa nakita ko, nakasentro naman itong mechanism niya dito sa naglalak sa hood. Idiin ko yan mga boss. Oh, okay naman siya. Pinabuksan ko ulit itong hood mga boss para sprayan ko na lang ng penetrating oil itong mechanism ng hood niya dahil nga sa kinapitan na yan ng kalawang tapos mataas pa yung pagbagsak ni customer itong hood niya na wala na sa align itong mechanism niya kaya iaayos ko lang siya ng kaunti. Pero sprayan ko muna yan ng penetrating oil. Tapos itong housing ng mechanism medyo ia-align ko ng kaunti yan pati yung naglalak mga boss syempre kakabagsak ng kakabagsak na misalign na itong mechanism niya. Pag ganyan kasi lagi yung pamamaraan ng pagsara ni customer nitong hood niya, ibinabagsak niya ng ganong kataas, pwedeng masira na itong mechanism. Na ang resulta, pag nasa biyahe ka na, gaya ng iba kong ginagawa, kumakalug-kalug na yung hood niya. At gaya nga ng sinabi ko mga boss, si customer na rin nakapansin yung umahawak dito sa grills niya, naputol na. Ibaba ko muna itong hood mga boss. Mamaya ko na check upin yung pinapakita sa akin ni customer na naputol dito sa grills niya. Dapat din siya inaano, ganyan lang. Pwede naman kasi idiin na lang. Wala na sa align yung sumasalo eh. Oh. Bakit maaari gano'n na lang? Dali-dali lang eh. Akala na, basag na tuloy oh. Sige, tagalin mo. So, hindi mo bus oh. Kakabaksak ng kakabaksak. Sa taas siguro ng bagsak ni customer pag ibinababa niya itong hood niya, ayun, tinamaan na itong housing ng headlight niya. Kaya yon naputol. Kaya ito mga boss, nagpabili ako ng pandikit para maidoktong ko ulit itong naputol dito sa housing ng headlight niya. Yan pa naman yung karugtong nitong pagkakabitan ng bolt. Kaya napaka-importante na dapat magkarugtong sila para itong headlight niya hindi magbago ng posisyon. Mga boss, pwede nyo naman ibaba yung hood nyo na hindi nyo siya ibabagsak ng ganong kataas. O kaya naman pagbaba nyo ng hood nyo, pwede naman idiig nyo na lang. O lipat naman tayo dito sa kabilang side mga boss. Dito naman hindi siya naputol, kaya lang bumuka na itong plastic. Kaya ang ginawa ko dyan, pinatakan ko na lang yan ng pandikit hanggang sa kumapit na siya. Tapos sinabihan ko si customer na pag ibinaba niya itong hood, idiin niya na lang. Customer magtetest siya, taas-taas ng bagsak niya eh. Didiin mo lang naman yan eh. Oh, simple. Ay, nako mga boss. Rotis na tayo para malaman natin yung ano. Rotis tayo. Ay, nakapagod din ako ah. Hindi ako nga. Wala akong ginagawa na pagod ako. Tugas ah. Tugas na siya ano. Dito pa lang. Dito pa lang kami nag-road test ni customer dahil nga sa meron lubak dito. Masaya na siya dahil wala na kaming narinig na kalampag. Okay, oh. Buo na. Oh. Kung ano sinasabi, bossing. Oo. Yung ano pa yung Suspension arm, papalitan daw. suspension. Yung Pati yung yung pinion. rack and pinion. Oo. Mahal naman yung gusto palitan sa'yo. Grabe. Grabe. Samantala pinacheck ko sa akin, isa lang ang sira eh. Opo. Isa lang yung sira. Talagang ano. Pati yung mga preno. Magkano daw yung ano, magkano daw rack and pinion nito? Ganitong klase. Basta anong ano nila, lahat 34. 34? Ay, hindi gagawin yung rack and pinion. Grabe no.
magicin lang pa. Oo. Ayos kuya. Ayos na. Marami pong sarap. Kasi mo yung manibela mo, gumaan. Oo. Bagsak kasi di ba? Tama. Kasi Kaya nagtataka ko sa parang bigat eh. Parang matigas yung manibela. Ngayon, gumaan na no? Oo. Siyempre, tumayo na yung shock absorber mo eh. Yan wala na yung tokot-tokot-tokot, di ba? Opo, wala. Pero kung makikita mo yung shock, di ba? Bumubomba pa eh, kala mo okay pa siya eh, no? Grabe talaga. Isa lang yung napansin ko kay customer, na bawat madaanan namin tapos may nangihingi, hindi niya nilalampasan, binibigyan niya ito. Thank you, bossing. Oo? Kuya. Oo, ayos ah. Kuya, marami sa... Okay. Maraming salamat po. Panay pasalamat sa akin ni customer, ako na nahihiya sa kanya eh. Taga Laguna pa kasi ito eh. Opo, San Pedro. Grabe. Sa Pedro. Pedro Laguna. O ito mga boss, madadaanan namin, hindi pwedeng hindi niya yung bibigyan, kahit barya lang. Hindi siya naghihintay na hingian siya, siya mismo yung nagkukusa. Kaya hindi na ako magtataka kung iniligtas siya ng Diyos dun sa mga taong gustong manloko sa kanya. Kalampag lang naman kasi ang problema ng sasakyan ni customer. Pero yung estimate dito sa gagawin, naku po, narinig yun naman kay customer, di ba? Sobra sa mahal. Pinakita ko sa inyo itong karanasan ni customer para matuto kayong mag-ingat. Buti pala, di mo tinuloy yung paggawa, no? Yun nga po, kuya. Hindi na paggasos. Nanonood talaga ako sa iyo. Kakasabi ko, ito yung totoo. Hindi yung sinabi, ito, papalitan, yung suspension. Oh? Dati yung ganito, wala na. Takatak din eh, alam ko naman, nag-roads tayo rito eh. Diba? Oh, kita mo. Tandaan nyo mga boss, ang paggawa ko ng video hindi para manira, kung hindi para maging aware kayo. Oh. Dati mga boss, pag dumaan kami dito, naku, ang lakas ng kalampag niyan. Isang pesa lang, di ba? Kabilaan, shock absorber. Namuntikan ka na ron. Oh. U-turn na tayo, sir. Okay na yun. Hulog ka ng Diyos, kuya. Kawawa naman pala ako. Hindi hulog. Binigay ka. Hindi mo nasa taas ka na, hinulog ka pa eh. Hulog Balik na tayo. Opo, dito. Dito, doon. O, doon para ano. Abante. Bop. Si kuya. Galing ko tatawid eh. Hindi ako kakabahan sa'yo dahil yung preno ko. Malakas na. Malakas na. Kung napanood nyo yung part 1 nito mga boss, mahina dati yung preno niya. Pero ngayon, ang lakas na ng loob ni customer tumutok. Salamat sa Diyos talaga. Hindi, lakas ng bugsak. Oo, hindi ko nagkamali. Hindi, testing Hindi, na okay lang. lang. Okay. Sa susunod, talaga pag-iingat. Ingatan mo na siyempre. Opo. Pag gano'n ka lagi, araw-araw ibabagsak mo yan, masisira yung shock. Malalim itong nadaanan ni customer, pero nagulat siya, wala siyang narinig na kalampag. Matigas pala yung ganyang shock, nitro. Oo, no? Yung ganyang kalalim, Hindi niya iniinit. Mura pa. maganda pala yung nitro din. Ito mga boss, lubak-lubak yung dinaanan namin. Ayos. Maraming salamat sa Diyos. Buti na lang kung hindi ako doon na napasuko talaga kaya. Diba? Sa kitang-kita naman talaga sa shock absorber mo, talagang hina, malambot na eh, di ba? Tinutulak ko lang isang kamay ko eh. Umaangat nga siya, pero pag tinulak mo naman, napakalambot. At dahil sa okay na ito mga boss, masaya na si customer. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat.